Isang magandang araw po sa lahat ng aking sumusubaybay sa aking YouTube channel. Ito na naman po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan. Bago po tayo tumalakay ng ating tatalakayin sa araw na ito, ay shout out po muna kay Hawk Carataw ng Naricom Doha, Qatar. Yan din po sa aking kaibigang kasamang Sargamel Paniega ng SBP Negros Occidental ng Habra at Anobra. Ganito po, shout out sa aking mga dating kasama sa FIBA, ang mga FIBA referee, Ferdinand Bong Pascual, ang two-time Olympian referee po natin, si kasamang Matt Calisar, si Rafi Britannico, si Robert Ting, Boy Reglo, Anthony Sulit ng Naricom, George Magsino ng MPPL, Lito Contreras, Manny Wab, at si Arnold Peña Perte. Ganyan din po, shout out din sa mga FIBA Commissioner, ang dating FIBA Commissioner Roger Basilio, si Eman Paraon, Hector Villanueva, Danny Soria, at Bud Cortez. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Okay po, ang ating pong papanoorin ngayon at tatalakayin ay ang dalawang video na aking inihanda. At ito po yung mga backcourt situation. Panoorin po muna natin. Labrador Vitala turns the corner on the screen and he's dispossessed. Yui picks up the loose ball. Let's go with La Bomba, and it's no good. Fernandez keeps it alive. Cities started this season. What's this hustle play by Fernandez? He's trying to keep it alive there, but yeah, it's... Okay, yan po ang video na inyo napanood. Yung unang video na kung saan yung puti po, yung team ng puti ay nag-dribble po, nandun sila sa front court, then nagpasahan, nas may tumira sa malayo sa 3-point area, hindi pumasok, nag-rebound, nag-agawan, nagkatapikan, at ang bola ay pumunta sa backcourt. At mayroong isang player na nasa frontcourt yung puti, tumalon mula sa frontcourt, kinuha niya ang bola, tinapik papalik. Tinapik papalik ang bola. So, ang sabi po sa rules doon, yun po ay legal play. Bakit po legal play? Tandaan po natin, ang ball return to backcourt ay mayroong tatlong sangkap. Yung team control sa frontcourt, yung last to touch sa frontcourt, at first to touch doon sa backcourt. Kung nakita nyo naman po, yung bola ay bumaksak doon sa backcourt. Pero wala pong player na kahawak. Bagkus yung player, isang puting player, ay galing doon po sa frontcourt, tumalon. At nakuha niya ang bola sa sinave. So, wala po doon yung first to touch doon sa backcourt. Maliwanag ko pa tayo doon. Ngayon naman po, ang pangalawang video ay ating tatalakayin. Panoorin po natin. And this time, Shane Whittington. And a backcourt violation. The ball was passed before Kulaime was across, or sorry, it was passed when he already crossed midcourt. Watch this. Yan po ang pangalawang video. Nakita naman po ninyo, yung Asul ay nag-dribble, pumunta po ng backcourt. Noon, tumigil siya, kinuha niya ang bola, ipihirasa niya ang bola. Pero ang kasama niya ay nasa backcourt pa po. Tumalon sa player sa backcourt, nung makuha niya ang bola, ball return to backcourt na po. Kasi yung status niya po ay nasa backcourt. So, awak niya ang bola, status ng bola ay doon sa backcourt. Siya ang first to touch doon sa backcourt. Yan po ang kabaliktaran ng video na ating napanood sa nakarang kong video na kung saan yung pong opensa ay nasa backcourt pa. Nung ipinasa niya ang bola, ang kampi niya ay nasa front court, tumalon, kinuha at bumaksak doon.
yung po ay ball return to backcourt. Ito naman po ay kaibahan. Ang player na isa ay nasa front court na sila. Meron silang team control. Yung kakampi niya ay nandoon sa backcourt. Nung tumalon ang player niya, pinasahan niya, ano sabi sa Article 11.1? Yung status niya ay nandoon pa sa backcourt. Kaya, kompleto po Ricardo, merong team control sa front court, siya ang siya ang last to touch sa front court, at ganun din po ay siya, merong kakampi niya ang siyang doon first to touch sa backcourt. Okay, maliwanag ba tayo doon? At naway na unawaan natin itong article na to, yung article ng ball return to backcourt. Maraming salamat pong muli sa inyo lahat, at naway pagpalain tayo ng ating pong may kapal. Bye-bye.